Madam Chair, The Honorable Abante. if I would like to give my own manifestation on this. Is this on the fifth Hindi- offense? Ano po yun? Is that on the fifth offense? Yes, yes. You may proceed, Honorable Abante. Although the ICI should have been given more powers to investigate and to subpoena na hindi po nangyari. Ito pong si Attorney Andre De Jesus. Hindi ko alam kung anong klaseng abogado ito. Pero nakakahiya naman doon sa members ng ICI na magaling mag-imbestiga at para bang sila din po ay nagkasala din at nagkamali rin sa taong bayan. I just would like to say na walang kwenta po itong sinasabing itong tinatawag natin na respondent created the ICI to shield corrupt allies. Siguro po, kung siya ang presidente, gagawin niya yun. But the thing is this, no, ha? Palagay ko talagang wala na pong sufficient grounds tong impeachment na ito. Dapat talaga ibasura na ho natin ito sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po, Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. Honorable Abante, let us be cordial to our complainants. Madam Chair. Nonetheless, we recognize the Honorable Erice. Madam Chair, nakakaasar na rin po kasi. All your manifestations are noted. The Honorable Garbin. Thank you, Madam Chair. The establishment of such body like the ICI falls within the President's executive and administrative discretion, which we have constantly regarded as political question and which is outside the ambit of this honorable body. Be that as it may, the complaint likewise does not allege ultimate facts showing abuse, unlawful purpose, or concrete acts of favoritism directly attributable to the President. Absent specific evidence demonstrating selective enforcement or deliberate shielding of particular individuals through identifiable presidential acts, the allegations, Madam Chair, remains conclusory and cannot sustain a finding of an impeachable offense. Alright mga kababayan, mag-react tayo dito no, sa ginawang pangalawang hearing ng House Committee on Justice no, dito pa rin po sa impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. So ngayong araw yung kanilang tinalakay itong impeachment complaint filed by Attorney Andrew De Jesus. So bukas yung kay Lisa Masa, mga kababayan, kasi dalawa po yung impeachment complaint laban kay PBBM. So ngayong araw yung kay Attorney Andrew De Jesus yung kanilang tinalakay. At mag-react tayo dito mga kababayan no, kay Congressman Benny Abante. The way na nagsalita ito at sa mga kanyang ginagawa dito mga kababayan no, sa hearing ngayong umaga or ngayong araw na sinasabi niya na naaasar siya mga kababayan. Para po sa aking opinion mga kababayan, personal opinion ko po ito, napapansin ko lang dito kay Congressman Abante na parang hindi po siya talaga pastor no. Parang iba yung kanyang kinikilos mga kababayan or yung kanyang pananalita kasi naaasar siya no kay Attorney Andrew De Jesus na nag-file no kasi yung isa sa mga grounds niya dito yung sa ICI na shield corrupt the allies of the president. So yung isa sa mga ano lang po yan mga kabayan grounds no. Meron po kasing 5 grounds yung impeachment complaint niya. Yung una yung respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Yung pangalawa naman yung respondent is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership. Yung patlong grounds niya is respondent failed to veto unprogrammed appropriations and other unconstitutional provisions of General Appropriations Bill for 2023, 2024, 2025 and 2026. At yung pang-apat na grounds mga kabayan ay yung respondent benefited from kickbacks arising from the budget insertions and ghost flood control projects. At yung last na itong sa ICI no, yung respondent created the ICI to shield the corrupt allies or shield corrupt allies. So dito sa kay Congressman Abante na mga kababayan, no, klarong-klaro naman talaga na kanya pong pinoprotektahan no, itong si PBBM at ayaw niya pong ma-impeach. No? Talagang ayaw niya dito sa impeachment laban kay President Marcos. No? So dawin na magsalita po siya na talagang hindi po siya fair mga kababayan. No? Parang kung talagang pro Marcos, sana ipakita mo na lang na nasa gitna ka kunwari. No? Para hindi niya kayang mag-disguise mga kababayan. No? Pero
sa ibang bagay naman, prangka talaga itong si Congressman Benny Abante. Ayaw niyang, or hindi siya mapagkunwari kung ayaw niya, di ayaw niya. At kung kanino siya suporta, ay doon po siya. No? Parang ganun po talaga yung kanyang ugali dito ni Congressman Benny Abante. At dito talaga, halata talaga na ayaw niyang ma-impeach si PBBM, no? At naasar nga daw po siya. Kahapon nga po doon sa pagdinig nila ay nag-walk out po siya nung nagbutuhan na yung mga congressman dito sa Committee on House or House Committee on Justice na nagbutuhan po sila doon sa sufficient inform mga kababayan, no? So ngayon, by the way pala, ito ngayon ay sufficient in substance mga kababayan yung kailang tinatalakay. So ito na yung iniisa-isa na po nila ditong tinitingnan, no, yung mga grounds kung may substance ba mga kababayan, no, para mag-stand pa ito at patuloy po nilang dinigin ito dito sa kanilang sa kamera at ipadala doon sa plenary mga kababayan at magbubutuhan po yung mga lahat ng congressman whether or not kung i-forward nila ito doon sa Senado, no, para sa impeachment trial na mismo mga kababayan. At dito pa lang mga kababayan, sabi nga ni Congressman Abante ay kailangan daw mawala na ito or matapos na ito or patayin na agad itong impeachment complaint laban kay PBBM mga kababayan. Kaya sinabihan po siyang be cordial, no, doon sa complainant kay Attorney De Jesus, no, kasi sabi ni Abante, hindi niya kilala kung anong klaseng abogado daw po si Attorney De Jesus. Ayan, at may mga nagsabi rin naman mga kabayan na strange, no? Itong si Attorney De Jesus na nag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM na well in fact noong 2024 daw siya daw yung kinuhang abogado ni First Lady Araneta Marcos doon sa kaso na i-file niyang disbarment ata kay Attorney Glenn Chong, no? Tandaan natin si Attorney Glenn Chong ay kinasuhan rin po ni First Lady ng disbarment ata sa Supreme Court ata yun. At ito nga po si Attorney Andrew De Jesus daw ang abogado mga kababayan ni First Lady. At sabi ni Congressman Egay Erese, strange, no? Parang ano lang sila nagulantang bakit nag-file itong si Attorney Andrew De Jesus ng impeachment laban kay PBBM na siya yung abogado na kinuha ni First Lady Araneta Marcos. Kaya sila Attorney Topacio ay may duda, no, dito mga kababayan, yung grupo nila sila Attorney Lambino, yan sila Attorney Topacio, sila Mike Defensor, sila Attorney Jing Paras ay nagdududa dito sa talaga bang totoo itong impeachment complaint nila dahil yun nga abogado nga siya ni First Lady noong 2024 at tiningnan nga nila yung papeles nilang ginamit or itong sinubmit niya na ilang pages lang mga kabayan, no, yung first impeachment complaint laban kay PBBM filed by Attorney De Jesus ay maiksi lang, no, parang 15 pages lang daw yata, samantalang yung impeachment complaint nila Attorney Topacio sana kung natuloy ay nasa 44 pages ata mga kabayan at nasa ilang 300 annexes ata yun mga kababayan. Medyo makapal, no, isang maleta nga po yung mga papel na dala nila doon sa kamera nung nag-file sila doon sa Office of the Secretary General, pero hindi naman po natanggap or tinanggap dahil nung time na yun ay wala po yung Secretary General, no, nasa Taiwan daw at hindi naman tinanggap nung naiwang tauhan doon sa House Committee on Secretary or doon sa Secretary General's Office at di naman din bumalik, no, sila Mike Defensor, no, sila Attorney Topacio, hindi na po sila nag-file nung Monday dahil nag-back out daw ata yung kanilang congressman na mag-endorse sana kasi baka ipitin daw or ina-avoid lang daw yung mga possible consequences, no, kapag nalaman na sila yung endorser dito sa impeachment complaint laban kay PBBM, no. So ngayon mga kababayan, no, sa base dito sa aking mga naririnig, no, sa mga discussions nila dito sa impeachment complaint filed by Attorney De Jesus sa 5 grounds na nilagay niya ay parang tagilid mga kababayan, no, na baka itong mga congressman bukas pag magbutuhan na ay i-declare nila itong insufficient in substance, no, mga kababayan. Kasi parang yung mga congressman kanina na nagsalita ay parang hindi po sila naniwala, no, nitong mga grounds na ito ay talagang may kasalanan dito si PBBM, no, itong respondent ordered enabled enable the kidnapping, mga ganun, sa kay PRRD, yung drug addict allegations, yung respondent failed to veto, at yung benefited from kickbacks, no, at itong creation of ICI, no, hindi po sila konbinsido mga kababayan based dito sa kailang mga pananalita, no, na parang hindi po sila convinced na may kasalanan dito si PBBM. So baka bukas ay baka patayin na po nila itong impeachment complaint laban kay PBBM, no. So tingnan natin kasi meron pang isang impeachment na
maghihiring bukas yun naman yung kay Lisa Masa na complaint, mga kabayan, et al, no. So bukas tingnan natin kung ano pong kinahinatnan doon sa kailang hearing, no, kasi pag or magdi-discuss nila yun isa-isa yung mga grounds naman for impeachment noong kay Lisa Masa complaint, no. So dito sa complaint ni Attorney Andrew De Jesus, parang tagilid, no. Parang hindi kumbinsido itong mga congressman na whether or not may sufficiency or sufficient in substance kaya ito. Kaya para sa tingin ko dito ay i-declare ito or hindi sila boboto dito, mga kabayan, no? Parang insufficient, hindi po sufficient, insufficient, kulang sa substance dito sa kay Attorney Andrew De Jesus na complaint. So tingnan natin bukas, mga kababayan, no, sa pangalawang impeachment na dinigin o didinggin nila, no, itong kay Lisa Masa naman, mga kababayan. Tingnan natin kung talagang pasok sa banga yung kanilang grounds naman doon na inilagay doon sa kanilang impeachment complaint laban kay PBBM. So ano pong masabi nyo dito, mga kababayan, sa hearing ngayong araw, no, sa kay Attorney Andrew De Jesus na complaint, no, na impeachment laban kay PBBM na parang tagilid nga ngayon, mga kababayan. At mukhang hindi talaga papayag or hindi to boboto itong mga congressman na sufficient in substance, no. Parang dito pa lang sa kanilang mga salita nga kanina ay hindi po sila sang-ayon, hindi sila kumbinsido na may kasalanan dito si PBBM. So please comment down below, mga kababayan. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.